Yung goal po namin ngayong hapon ay i-check kung effective yung noise cancellation. Makilaman natin kung gaano kagaling ang noise cancellation itong mic natin. Pero yung main goal talaga is yung aming weekly date. Ang aming weekly date. Kinaganyan ko lang sinasabi. May weekly matcha. Parang mga 4 months ko na tong iniinom every week. Nag-try kami sa mga ibang coffee shop, yung mga matcha nila. Pero nadi-disappoint ako lagi. Parang wala talagang at par pa so far dito. Tinry ko rin yung sa bahay. Pwede na. Nakadepend din sa milk kasi. Tapos, I have, ano pa? Gusto mo? Ay mo, everything bagel. Bagel ba? Everything bagel. Parang, try ko rin. Anong size ito? Yung 20, largest one. Diba walang kasing linis yung lasa niyan dito. Tinry natin sa mga ibang local na mga coffee shops. Sa ibang mga franchise. Hindi parang hindi na-achieve yung ganyan. Parang yung ka-level lang ng matcha na yan. Ayan yung pag doon ka order sa Mitsukoshi, yung mga ganong matcha specialty na talaga. Okay, yes. Stores. Matcha yung... Pero kung mga coffee shop lang na may matcha sa medyo pa ako, tread with with low expectations. Ano yan? Strawberry jam and butter. Okay. Want some? Chicken lang ako dito. Okay, go. Kamayin mo na. Yung butter lang naman talaga yung malagkit. Ito yung mga toppings. So, first time din namin to ginawa na dito. First time natin na nagko-conversation dito na nire-record sa labas. Sarap yung bagel talaga. May pailaw. First time ko makatikim ng bagel sa... Saan? Sa mami. Na palaman ay... Ang spread ay... Cream cheese. Favorite na mami to, dala natin siya. Okay. So, mahirap talaga makaiwas sa bread, no? Yan yung topic natin ngayon. Paano tayo makakaiwas sa bread? Mahirap kasi, naman, may addicting factor yung bread. Pero hindi naman ako lagi nagpa-bread. Dati. Kasi talaga. Sorry. Every merienda, bread. Diba? Ang hirap. Sobrang hirap mag-control, umiiwas. Mahirap din siyang kung i-ignore mo lang pag nandiyan sa harap mo. Okay, in the first place, bakit mo iniiwasan ang bread? Kasi it leads to... Dahil ba sa ingredients niya? Hindi. It leads to addiction. So kahit wheat bread pa yan, white bread, ito anything with flour, general. So hindi lang bread, cakes, pastries, ganon. Lahat ng topic natin flour. sabay ang lakas kong sumubo. Karamihan sa mga carbs addicting. Parang meron siyang dopamine hit. Kapag nakatikim ka, naamoy mo, natikman mo, yung neurological response is may dopamine hit. So, when you feel good, parang sobrang positive na effect na sa brain mo. Na meron kang high. It leads to addiction and mahirap kontrolin pag na-addict ka. Ito ba yung high? Happy. Ganon yung effect ng carbs. Kaya, hindi dahil sobrang gusto mong iwasan siya totally, pero kapag kasi nag-depend ka sa carbs, madaling i-overeat yung carbs. Madaling sumobra. Like pag may kanin ka, one rice, may adobo ka na sobrang sarap,
ang hirap pagpigil na mag-second rice ka pa. Kasi parang kaya mo kumain ng... Ano ba mga taong kaya magpigil? Prayer. Meron. Meron yun. Kaya nito, subo na naman ako. Kasi hindi enough yung isang subo. Ito, ililimit lang natin. Ito lang, isa, share tayo. Oo nga, pero pag nakakita ka ulit ng bread, naamoy mo ulit, mas mahirap na Mag-resist. mag-resist. Kasi hanapin mo ulit yung dopamine hit eh. Yung taste niya, yung... yung effect. Tapos may makikita ka na you don't really need carbs in our body. Kasi carbs is glucose, di ba? Yan yung most of the carbs na kinakain natin ngayon, hindi sa vegetables, sa grains galing, like wheat, rice, diba, pasta, lahat yan sa wheat, sa grains. Yung grains, hindi siya part ng human diet talaga. Sa 200,000 years na ba nabubuhay ang humans? Somewhere around that figure yata. Hindi siya talaga part ng diet natin. Kasi nung nauso lang yung agriculture, yung farming, doon lang nagkaroon ng grains. Doon na pumasok dyan sa diet ng humans. Pero before that, kailan lang ba na-invento yung agriculture? Siguro after lang ng Ice Age. Around 10,000 years ago. So almost 90% of human history, hindi talaga tayo kumakain ng grains. So wala tayong overabundance ng carbohydrates. Ano kinakain natin? Meat. Fruits. Nag-graze tayo ng... ano tawag doon? Ang sinasabi ng pinanood natin yung plant-based naman, ang iba din yung view nila eh. Ibang topic yan. Kaya I mean, which is, ano talaga, Ano naman hindi yun? tayo green eaters or ano, parang sila kasi sinasabi nila, hindi tayo meat eaters, diba? Kaya dapat plants sa kinakain natin. Pero ako personally, nag-try tayo nun. For me, and nag-research naman din tayo kahit pa paano. Hindi naman tayo expert sa subject matter. For me, hindi siya sustainable for me. Lalo dito sa atin. Kasi limited ang ating supply ng vegetables. Pagkukuha na natin ng protein. There are certain vitamins na hindi mo makukuha sa plants alone na makukuha mo lang sa animal protein. So pag nag-fully plant-based diet ka, magkakaroon kang deficiency unless supplement ka dun sa, I think, vitamin D something. B12 yata. D3 ba yun? Or nakalimutan ko. Pero nung nag-try tayo mag-plant-based dati, sobrang hirap eh. Ano ba naging struggle natin? Yung options, yung food options, yung preparation. Laging beans. Laging beans. Potato. Broccoli. We tried. Pero I think how they drive it, a little too much of something is bad. Cliche yun. Pero with bread, it's so hard na to find a middle point na sabi mo, okay, we don't eat as much, you only eat enough, dapat balance, ganyan. Pero pag once nag-start ka kasi kumain ito, there is no balance or there is no like na hindi ka too much. Eventually, mag-overeat ka. Parang ganon. Which will lead to excess calories, which will lead to weight gain, Yeah. diseases. So as much as possible, iwasan mo na lang bago ka pa ma-hook. Parang ganyan. Yung insulin spike is higher. Bread, pasta. So ubusin na natin to.
But the struggle is, ganyan, pag-iwas. It's all around you. Diba? Taka sa mall, andyan. Order ka sa mga fast food, andyan. Punta ka sa grocery. Yun yung pinakamadaming options. Madaming choices. Bread, carbs, sugar. Sobrang hirap. But it doesn't mean na impossible. Kasi once na-resist mo once nawala yung parang hinahanap mo yung dopamine hit, yung pagkain ng carbs, yung cravings mo sa carbs, mas madali na siyang inilawan iwasan. tayo. Inilawan. Ulitin pa tayo. Mas madali siyang iwasan, di ba? Kasi parang nalampasan mo yung urge. Nalampasan mo yung ano ba tawag doon? Threshold. May threshold na hinahanap-hanap mo siya. Hindi ka na nag-straight. And just like that. Anyan. Inubos na namin yung bagel. Para hindi na kami matep. Inubos na namin. Hindi naman tayo subject matter expert sa mga ganito. Wala naman ako ng before photo na and after na maprove na, ay, sobrang fit nitong taong to, ganyan. Sinishare lang natin. Hindi naman tayo nagsasabi na, ito dapat yung way of life. Hindi. Wala akong... Share lang natin yung life experience natin. Kasi I'm more into documenting. Yun nga, sabi ko, nag-overshare minsan sa Facebook, pictures, videos, ganyan. So, sa lahat ng mga friends ko, siguro family, ano ba ito si AJ? Pero, yun nga, parang dump din ng memory eh. Ito ngayon, yung joining you, parang memory dump din na ngayon, October 2024, nasa phase tayo ng we hit 40. We are making healthier lifestyle decisions. Tapos, ano yung mga nasa isip namin, ano mga kinoconsider, ano yung current struggles, mga ganyan. Ano yung current na hinaharap natin, na ito, we're trying to iwas carbs. Trying to be healthy. Trying to be healthy. Part siya ng ano tayo ngayon. And then, hopefully, when we look back sa pag-upload natin to, few years from now, Yeah. ako natutuwa ako sa mga ganun eh. Looking back, that's why before nga I keep journals, I keep diaries, pictures, kahit hindi naka-frame ng maayos, hindi perfect yung lighting, pipicturean ko yan, i-video ko yan sa phone ko. Kasi I find joy dun sa pag-scroll, makita mo, ganyan. Eh, minsan napupuno yung memory, di ba, sa phone. So, upload mo siya. Usually ngayon sa Facebook, i-upload. Nakakatuwa, di ba, magpapack up ang memories. Tapos, tingnan mo ito, liliit pa nila last year. Ganito lang pala sila, ganyan. Especially naman sa mga kids siguro, mga milestones. So, parang diary na rin siya. Parang nagiging... Tapos yung ano ko lang is, ang hirap mag-edit. Hindi naman ako editor. Tapos parang... Teka, ano ba pinag-uusapan Wala na kung ano-ano pinag-uusapan. Sabi mo, Ro. So, wala naman ako certain topic sa mind. So, from carbs, napunta tayo sa, nagsha-sharing, ba't tayo nag-vlog? Bakit tayo nag-ano? Kasi baka magulat sila. Ano ba ginagawa ng mag-asawang to? So, sinasabi ko talaga, hindi kami expert dyan sa mga, sa mga health and fitness. We are just, ano tayo nila? Wala, sinashare lang natin. Sinashare lang ano yung mga experience natin. Napunta sa... Tsaka perspective natin. Yun. Ganun. Yung why, ano yung reason. Yung ganun lang, nagsha-share. Excuse me, nagko-compile. Tapos ayoko din, hindi ako marunong mag-edit, di ba? Ikaw yung mas maalam sa atin sa pag-edit. So, yun. Gusto ko rin sana gawin yun eh, yung nagda-document ng days, ganyan. Pero parang hirap for me, challenge, kasi siguro hindi ako gifted masyado in that aspect. Yung mga techie stuff, ako hindi mo maasahan dyan. Tama. Agree ka din ah. Oo, tama.
Hindi, ayaw mo nang ayaw mo nang gusto mo mag-record, gusto mo mag-video, Pero yung pero intricate ayaw mo stuff ng after mga that. complicated stuff that comes along with it. So gusto mo mag-vlog, day in the life, ganyan. Pero ang dami mong isipin, angles, lighting, recording, mga settings ng camera. Kaya nga mas preferred mo sa phone lang lagi, di ba? Oo, ayoko ng camera. Gusto ko sa phone ko lang para andyan lang yung hugot. Lagay mo sa template or something. Ganyan. And sa panahon ngayon, magandang ano pa rin yung social media, YouTube, para ma-diversify yung also maging source of income if you're fortunate enough. And kung masipag ka rin. Mas gusto ko, at saka yung sharing of knowledge. Kasi tayo mismo, natuto din tayo sa mga iba na nag-share, diba? May mga pages na helpful. Share sila ng mga, before ma-access mo mga yon sa encyclopedia. Ay, grabe. Ganun siguro, parang mahina yung Sa feeling ko. encyclopedia pa, or Iharap mo na lang yung mic. dito na lang. Sa encyclopedia mo makukuha, or parang pupuntahan mo talaga, may intent talaga na yun yung topic mo. Pero ngayon, parang scroll ka lang, di ba? Oh, parang hindi ko isipin tong knowledge about this and that. Ay, namatay. Sorry. Pero, biglang napupunta sa newsfeed mo. Namatay. Okay na. So, Ganda. Kasi para mas magandang direct, para gumana yung noise cancellation. Nasa tabi nga pala kami ng kalsada ngayon na rush ito yung hour. ultimate test ng noise cancellation. At meron kaming highway yung katabi namin dito sa medyo Ito nagka-traffic. pa talaga yung busiest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. busiest street in Lipa at 8 this lanes hour. to ng highway na rush hour. So you So, can anong just time imagine ngayon, yung noise ng mga sasakyan ngayon. Pero alam naman namin na magiging ganito. That's why matetest tong yung ano namin, yung microphone, kung gaano kaganda yung noise cancellation. So let's see how this goes mamaya. Yeah, Pag check ginano. natin mamaya yung footage. But okay. So, nandun tayo sa bread. Napunta tayo sa ano yung kanina. Ano to? Magwe-web yung mga ideas at mga thoughts dito. Yung big... Tapos ginastify niya ba't kami nag-video ngayon sa public. Gina-justify ko pa? Parang in-explain mo out of nowhere. Hindi naman. Oh, Why lang? okay lang naman. Why natin ito ginagawa? Yun lang. Ano pa ba? Pero large na ba to? Ito na Yun na yung pinaka-large. pinakamalaki. Nakalimutan ko nga dalhin yung yung glass na cup. Oo. Para naka-help sana tayo sa kay Mother Earth. Pero magandang point yun yung sinabi mo na 40 years old na tayo, kaya mas health conscious tayo. Mas aware tayo sa decision making in terms of what we put in our body. Ano yung mga exercise and physical activities na pwede natin gawin para mas makatulong sa health. Hindi mo naman makakontrol sometimes yung bigla lalabas yung mga sakit-sakit na ganyan. Human lang naman tayo. Pero at least kung ma-minimize mo yung chances, yung mga risks mo by doing exercises tsaka yung eating healthy and clean, diba? Ba't mo naman hindi pipiliin yun? Mas okay pa rin yung mabawasan yung risk dun sa mga diseases na yun na magpapahirap sa inyo in the future. So, yun lang naman yung mentality namin tsaka yung approach namin dito kung bakit. Yun, inaaral namin. Although hindi naman talaga inaaral, nanonood lang kami ng mga dumadala sa feed yun sa mga experts. Tapos mag-share kami sa isa't isa. Isa-send yung mga nakita mo real. Parang helpful to. Pero syempre, we always take everything with a grain of salt. Gagawin fact check din kayo. Pero may common denominator lagi na lumalabas kapag napapanood namin yung mga reels, no? So, tapos ina-align din namin siya sa life experience, sa perspective namin, sa ano yung mga tinry na namin
Pero yun nga, mabalik ako dun sa plant-based. So may mga nagsasabi na yung plant-based naman daw ay parang agenda siya, parang ganon, na hindi siya sustainable. So there's ongoing debate. Marami rin ako fina-follow ng mga influencers abroad na pinupush yung plant-based. May bodybuilder na plant-based ang kanyang mga diet. football team. Football team? Di ba yung pinanood natin sa Netflix? Game Changers. Football team sila eh. Nag-shift sila into plant-based. Yung mga wives yata yung nagpe-prepare ng meals. Ganon. Yun din yung reason ba't tayo nag-try ng plant-based. Yun, yung ano na yun, yung documentary na yun sa Netflix. Anong title? Game Changers. Game Changers. Tapos yung parang Strongest Man, doon nag-lift ng heaviest ba yun? Is vegetarian din siya. I mean, plant-based diet din siya. So, na-convince kami. So, nag-try kami for a while. Pero eventually, hindi rin nag-work kasi hindi siya sustainable with having kids around, maybe. Kasi mga time na yun, 4 years ago, yung bunso natin, 2 years old, parang growing kids pa lang. So, I don't know, yung ipapresent mo na yun ang kakainin nila. Dami kasi temptation may handaan, may food na iba. Siyempre, mas yun ang pipiliin. So, naging challenging siya for us, in short. But, we really tried. Kasi, for example, gagawin tayo ng puchero, yung flavors na, gagawa tayo ng sisig. Lahat plant-based yun. So, yung sisig Pansit, is tofu sisig. Pansit, puro gulay lang yun. Puchero, puro gulay din. So, pinaka-protein doon siguro yung mga chickpeas. We try to make it fun. Yung mga potato broccoli na gagawin mo siyang parang fritters, mga ganyan, para medyo naman, enticing yung itsura. At yung texture. Pero you have to be intentional pag ganon. Parang every meal, planado, mahirap, hindi siya ganun kadali. Kailangan mo talagang planuhin maigi. Kailangan may system ka. Tapos, we can't say for sure yung cost, kung mas tipid ba siya or mas mahal. Hindi remember. Hindi rin naman Hindi naman. It didn't make an impact. Wala rin tayong masyado na feel na difference doon. In terms of nutrition, parang feeling ko hindi rin kasi kahit yung ulam is, for example, tofu sisig, ang dami ko pa rin nakakain kasi nga, yun, dependent pa rin ako sa rice. So, habang hindi ako busog, hindi ako titigil kakain. So, ang pang-filler ko, for example, rice. So, ganun pa rin. Wala siyang naging change sa weight ko or sa physique ko. Kahit pa sabihin mo na plant-based yung diet mo. Diba? May point ako na nawala. Wait. Kasi hindi naman siya technically done for weight loss. Ang iba, ang pinaglalaban... Actually, tinry natin, 10 days straight talaga na plant-based. Pati yung mga panlasa, mga toyo, tinanggal natin yata. Nung binasa natin na may mga ibang ingredients, mayonnaise, lahat, kahit yung mga cubes, tinanggal din natin. Basta 10 days straight yon, nag-plant-based tayo. Ano nangyari? Ganun yan. Napalakas ka rin pa rin sa kanin. So, mali yung naging natin, yung goal, Parang more on akala natin, pampapayat siya or mas mampahealthy. Tapos after, parang sabi natin, para mas mabusog, gawin natin na fish and plant-based. So, hindi tayo mag-meat. For a time talaga, hindi tayo nag-pork, chicken, beef. So, nag-fish tayo. Nag-tuna, pritong fish, ganyan. So, after na yun ng plant-based? Parang after ng 10th day, nagtuloy pa rin tayo ng plant-based for the next months. Alam ko, months yun Parang 2 months. Pero with fish. Kasi nga, hindi ka tayo nabubusog dun sa gulay lang. Ayun. Oo, yun yung isa pa naging problem. Hindi tayo nabubusog. Ako lalo. Ala ka na requirement mo kasi. So, ang pinampabusog ko is yung rice. So, hindi nakatulong sa sa pagpapalit ng tiyan ko doon. Pero hindi tayo nag-raw vegetables like salad, walang ganon. Lahat ng naging plant-based diet namin is cooked. Meron.
Nagsalad, Nagsalad nagtatry din tayo, kaya tayo may salad. Nung lumipat tayo dito ng Lipa, kaya nga tayo nagkaroon ng salad mixer, may mga spinner pala, Okay. di ba? Kasi nagganon din tayo. Okay. Pero yun nga, pag naka-plant-based, parang dina-justify mo rin eh. Okay, gagawa ko ng carrot cake. Plant-based naman to eh. So, naging ganun na rin. Tapos, so, pati, we're still consuming sugar, diba? Tapos, syempre, carbs, kasi nandun sabi pa natin rin. plant pa rin yun. Focaccia bread. tinanggal lang talaga Yun natin. yung time na gumagawa tayo ng focaccia bread lagi. Kasi yun yung parang isa sa mga part ng rotation natin ng ulam, hindi man ulam, ng meals. Food choices. Food choices natin ng type na yun. Right. Pero hindi siya nag-work, ganon. Hindi na siya sustainable talaga nga lang. Kasi yun, pag na-present ka na may barbecue, may Pero hindi naman tayo sinigang. na-tempt eh. Hindi naman tayo na-tempt eh. Parang nagsawa lang. Parang what's the point? Sa Parang food ganon. prep lang talaga din. Food prep. Tsaka pag hindi strong enough yung why mo, Yun. Ang why titigay ka rin natin. talaga. Kasi ba't mo ba naman ginagawa yun? Pero nag-last tayo ng mga Months ba yun? 2 months. 2 months. Okay. Yan. Hindi rin siya... Kasi nga, wala tayong strong why. Ba't natin ginagawa? Sa ibang bansa, tsaka dun sa mga fina-follow ko ng mga influencers, ang biggest why nila, ayaw nila na pumapatay ng animals for our food consumption. Yun naman yung number 1 nila. Secondary na lang yung mga environmental, mga ganon. When it's actually debatable din naman na kung plant-based ka, Ganun din. environmental impact din yan ng farming. Oo. Meron niyang example na may debate ako na nakita sa Piers Morgan kung concerned ka sa mga living things, sa mga animals. For example, yung almond farm, one almond farm or avocado farm, kukuha sila ng mga bee pollinators. So, millions of bees, papupuntahin nila sa farm. May mga ganun eh. May mga So, companies paano na nagpaparent. dinidisrupt nila yung nature? Hindi. Paano abuse doon? Ano nga ba yung point ko na yun? Avocado ba yun or bees? Basta parang namamatay yung mga bees doon sa ginagawa nila para lang ma-pollinate yung crops na ginagamit for plant-based consumption. So, I can't remember kung avocado ba yun or almonds. Somewhere in California yata yun. Pero, yung question is, paano yung mga bees? Namamatay din sila, na-exploit din sila. Diba? So, Ganun din, although hindi natin kinakain, namamatay din yung mga bees. Kasi for the Involved production sila doon sa of production. yung produce. Yung crops, acres of crops, para makaproduce ka niyan, kailangan mong patayin yung mga pests. Na pag nag-spray ka ng pesticide, ng herbicide, namamatay din yung mga... Essential sila sa ating Namamatay din yung mga, halimbawa, mga ground dwellers. Yung mga natural habitat is nasa ground, nasa underground. So, namamatay din So, sila. yung ecosystem natin, So, parang hirap nung ganong stand nila. ang stand nila. Kaya, So, pwede silang babalikan ang din taas eh. na debate lagi yun. Oo. Tapos nauso rin yung carnivore diet, yung ketogenic diet, mga ganyan. So sila naman yung naglalaban-laban din, tapos mga plant-based din. Ay, dalawa, wala naman tayong sinusundan. Like, LCIF ka, plant-based ka, wala We tried to do keto. We tried to do yun nga, pescatarian, isda. Walang ibang meat, isda lang. Kasi pwede naman tayo bumili lagi na isda dito sa Lipa. Pero hindi rin siya nag-work, hindi rin sustainable. Kasi you have to put in a lot of time din para mag-invest ka rin ng time mo para makapaggawa, prepare ng mga meals na yon. From marketing, mamimili ka, food preparation, tapos yung planning mo, yung rotation ng food mo, it takes time, a lot of effort, planning, syempre additional cost. Ideally, ganun nga ang ginagawa. Diba sabi ni Bayan, maging intentional ka. Pag pumunta ka sa grocery, may list ka na dapat ng mga ganyan-ganyan. Pero not all the time kasi, real talk, not all the time, ganun ang ka-ideal yung mga oras natin, di ba? May mga times talaga na pressed din tayo, may mga tasks at hand, or gahol sa oras. So,
may mga days talaga na hindi ka prepared. So, may mga choices na hindi mo kayang mag-stick doon. Not saying excuse yun na parang hindi kami nakastick kasi nga ganito ganyan. Pero part kasi siya yung If it works for you, if kaya mong gawin yon, by all means, try mo, gawin mo. Kung sustainable sa'yo, well and good. Pero we're just saying na it's not for everybody rin. And it's okay. Hindi naman kailangan lahat tayo maging plant-based, lahat tayo maging carnivore, lahat tayo maging keto, pescatarian, kung ano pa man diet na yan. Whatever works for you. But ultimately, yun nga, babalik tayo dun sa health natin na older, nasa midlife tayo. So, inaaral natin ano yung mga best practices na whatever works for us. Sa ngayon, I can share based on sa nag-changes natin. Yung nag-work sa atin is, abang ko sa'yo, hindi pa natin napag-usapan to eh. First is yung water fast natin for 3 days. Nag-lose kami ng 4 kilos. Na-maintain ko. From 90, 86 kilos pa rin ako hanggang ngayon. Ikaw, bumalik ba? Hindi ko nag-away. Pero for sure, bumalik yun. Ang takeaway ko naman dun sa 3-day fast is yung gut health ko. Gut health? Okay. Ano yung, paano ko nasabi yung gut health? Kasi yung eczema ko, di ba? Clear siya ngayon after nung walang flare-up, walang inflammation. Usually kasi, especially pag andyan yung period ko, may mga bumps na yan. Sobrang dry ng skin, sobrang itchy. Pero nung nag 3-day fast, lagi na sinasabi sa akin yun before pa yung gut mo siguro kailangan ayusin dahil sa yun nagmamanifest ka sa eczema ko. So first time ginawa yung 3-day fast, yun yung number 1 na effect sa akin. Yun yung pinaka-noticeable na improvement sa health mo. Oo. Sure, paano mo ma-sure na gut yun? Paano ka nakakasigurado na gut? Hindi yun parang sa inflammation lang or something or chemical reaction ng katawan mo na wala kang food. Yun lang naman ang ginawa ko na-try ko. Pero what if hindi gut? Pero direkta sa skin mo or hindi ko alam na. Wala naman din naman ako scientist. Pero yun, alam din natin na yun yung magiging effect nun diba? Yung gut health daw. I was banking on that na yun nga, anong why ko sa pag 3-day fast. More on gut reset. Kasi nga, yun, lagi ko naririnig yun na sinasabi na yung eczema mo, as I said kanina. Pero siguro sa gut mo yan na balance. I agree on that because ako, yung problem ko naman is IBS, Irritable Bowel Syndrome. So, anong changes? So, usually, inom ako ng gatas, ice cream, ganyan. Pupups na ako, diretso ako sa bathroom. Sometimes, hindi ko alam, biglang sasakit yung tiyan ko, may nakain na ako something. Tsaka days mo isa-suffer. Minsan days, minsan mabilis minsan days. Tapos yung poops ko hindi mabubuo for a while. But after nung IF na yon na 3-day water fast na ginawa namin, nawala na yon. Talaga? Hindi ko alam yan. Nawala yun. Bumalik lang nung nag-ice cream ako one time. Bumalik? Hindi, nag-halo-halo tayo sa Chowking last week. Sorry, Chowking Nag-drop ka ng... nasira yung tiyan ko. Not because of you, but because meron nga akong siguro, hindi ko naman ako diagnosed, I don't know, pero every time kakain ako ng dairy, especially yung mga evaporada, mga ganon. Pero may mga milk naman na okay ako. May mga brand ng milk. So, pinipili ko lang talaga. Sa 20 plus years na magkasama tayo. Palagi, di ba? Ganun ka talaga. Sirain talaga yung tiyan ko. Saka parang normal na sa kanya yung wet. Wet poops. Hindi naman loose. Pero wet. Parang for you, abnormal pa nga yung buo. So, after nung namin, na-enjoy ko na yung buong poops. Paano enjoy? I mean, sarap ng feeling na lumalabas siya na pasintabi po sa mga kumakain. Alam mo na yun, yung normal. Hindi siya basa, hindi rin siya sobrang tigas. Talaga? Normal. After nung 3-day fast yun? Most of the time ngayon Unless may kinain na naman ako na... Pero parang yun lang yung once, yung kumain tayo ng halo-halo. Yun, sumakit yung tiyan ko.
Pero every time magmo-mall tayo, napapapuks. Kasi nga, may something sa mga food na binibili natin sa labas. Ganun nga siya. Parang pa na nag-mall, nire-reject ng tiyan ko. lagi siyang nawawala. Lagi siya magsi-CR. Kaya yung bag ko, laging may tissue dapat. Kasi once mapasukan ng food, kahit anong food lang yata sensitive. Parang milk, tsaka sauce, mga tomato sauce, nag-react ka agad Hindi ko alam sa tomato sauce. Pero pansin... Kahit dati broccoli Hindi rin. Mahirap sabihin na broccoli yung Basta sensitive lagi yung ako kumakain tiyan ng niya. broccoli Pero... Yun, after nga nung IF na yun, mas ang sarap nung naging effect sa tiyan ko. Plus, mas magaan kasi nag-lose ako ng konting weight. Tapos mini-maintain ko na lang yon by avoiding carbs nga sana every time. Hirap-hirap igawin. Tsaka ako dun sa avoiding carbs. Dati kasi doubtful ako dun sa fasting. Kasi nga ako hungry, di ba? Laging manginginig, magagalit na paggutom, ganyan, sumasakit yung ulo, parang manginginig-ginig, ganyan. Pero, parang proper yung preparation natin before nag 3-day fast. So, agree ako dun sa pagka-cut down ng carbs. Kasi yung kinakain natin, parang weeks or a month leading to that 3-day fast was low carb na talaga. Kaya nung nag-start Kailan tayo nag-start mag-low carb? Hindi ko na maalala, pero matagal na. Okay. Tapos, nung yung 3-day fast nga natin, day itself natin dinecide Parang morning, sabi natin, sige, gawin na natin ngayon na. Biglaan lang. Biglaan lang talaga. Pero, tapos, yung meal natin, pero hindi nagulat yung body. Akala ko nga, manghihina ako, magka-crave ako, as in, magagalit ako, may withdrawal na ganyan na feeling. Pero, wala. Siya kasi, sobrang glucose reliant siya. Halata naman sa katawan ko. What I mean by that is, mamiss lang niya yung breakfast or isang pagkain. Or basta nakaramdam siya ng gutom, nangangatal na siya. Before yun, mababad mood pa, magagalit pa. Hungry, ganyan. So, lahat ng mga negative effects ng pagkagutom, nagmamanifest sa kanya sa symptom. So, as we learn more kung ano ba talaga nangyayari, parang yung pagkaintindi ko is nagiging reliant, nagre-rely siya masyado sa glucose as her primary source of energy. So pag naubos yung glycogen is yung energy store sa muscles. Pag naubos na yon, kailangan i-refill yun agad ng bagong glucose supply. So paano mo i-refill yun? Kakain ka na naman ng glucose, ng carbohydrates, ng sugar. And nung na-discover mo yung low carb, dahan-dahan, tinanggal din namin yung sugar pala. Hindi namin nag-sugar, inimiwas kami sa table sugar as much as possible. Slowly, nag-adjust yung katawan mo na hindi na maging reliant na tumakbo sa glucose. So, slowly, natatap na yung fat energy pathways. And until na-discover mo rin yung low carb mga website, si doktora influencer na naglo-low carb din. Ang daming mga testimonials na pumayat, sobrang na-lose yung fat, yung excess fats nila dahil doon. So, tinry din natin. Na at that time, skeptical din ako kasi ang dami na natin tinatry din Hindi naman nag-work Pero so far, ito yung diet na tumagal tayo. Na months na talaga. Yung keto, tinry natin parang hindi talaga kaya. Dirty low carb tayo Kasi kayo, kumain tayo. Hindi tayo 100% na low carb na very strict 100% hindi ka kaya ng carbs. Hindi. Yung major carb siguro na na months na natin hindi kinakain ngayon is rice. Or ikaw, nagka-carb loading kapag may game? Sometimes pag weekend nagka-carbs ako. Pero tinry ko rin na minsan hindi nagra-rice. Ganon din yung energy level ko Pag kumain lang ako ng fruits, so natural sugar ang kinakain ko instead of rice, walang changes sa energy level ko. Actually, mas energetic pa nga ako Kasi mas easy to digest ang fruits. Yung mga berries, ganyan. Kaysa sa green, I think. Kasi pag kumain ako ng kain, mas mabigat, mas yung focus ng energy ko is to digest yun. Lahat na pupunta din yung energy, that's why you feel sluggish after a big meal.
And yung big meal ko usually entails na meron akong pasta kinain, meron akong big carb na kinain, pizza, pasta, rice, ganon. Na nung binawasan ko na siya, tumaas yung energy levels ko, less yung mga crash ko. Tapos, mas gumagaan yung core ko, yung mga physical activities na gusto kong gawin, mas nagagawa ko. Kasi lumit yung tiyan ko, kahit pa paano. So, ang mahirap lang ngayon is i-maintain and dagdagan pa. We should also take note na aside from naglo-low carb tayo, nagdaan tayo ng resistance training as much as possible. Hindi man perfect na 5 days a week or 4 days a week. Tinatry namin mag-weight training, mag-cardio, mag-walking every week, at least 3 times a week. At the very least. Ako naman, nag-join din ako ng sports para mas motivated. Ikaw naman, anong regimen mo? Ikaw? I try my best to hit the 10K steps. Kung hindi man daily, at least 5 days of the week. More on sa steps naman ako para gumagalaw. And yun din yung isa sa hacks. Kasi after meal, nagbo-walk na rin ako. Napansin ko, less yung parang sluggishness after meals pag nagwo-walk ka. I don't know why. Pero ang explanation nila, based on what I saw, is nababawasan yung insulin spike mo. So, mas mababa yung insulin spike mo na natatap mo lalo yung fat reserves mo as energy tsaka yung protein nasisynthesize. Yung protein pala kasi nasisynthesize siya as glucose din. Alam mo ba yun? So, dapat huwag ka rin sumobra sa protein. Kaya nako-convert din siya into glycogen na glucose. Kaya mo ba sinasabi kailangan natin i-measure yung weight ng mga kinakain natin? Ayoko naman kasi umabot sa ganung extent. Ayoko na mag-measure kasi hindi naman tayo nagpaparip. Hindi tayo nagpapashred yung, alam mo yun. Gusto ko may abs pero ayoko to point na lahat dadaling ko yung weighing scale ko every time. Tsaka I don't think healthy din siya na for a longer period of time na sobrang shredded mo, na ang body weight mo is less than 10%. I think hindi siya sustainable. So doon lang ako sa body fat na sustainable for me. So kahit hindi ako mag-weigh ng food ko every time, okay lang yun. Pero, yun nga, yung glycogen reserves, yung walking, easiest hack yun kung hindi ka makakapag-exercise. Yun yung ginagawa ko pag medyo masakit ang katawan ko, or at least mag-walking, mag-treadmill. Hindi man ako na makapag-workout for that day. Na-burn ko yung glycogen reserves ko, napalitan siya agad ng mga kinain ko ng protein tsaka healthy fats. At least walang excess yung katawan ko para i-store ko as fats. Yun naman yung goal din doon. So does that mean maglalakad tayo ngayon kasi kakatapos na natin dapat kumain? Dapat. Although hindi naman to big meal, technically snack natin to. And then later pwede pa naman natin ipasok yung steps din. Pero yung ibang fitness influencers, at least 1 hour walk daw. 1 hour walk, 20,000 steps daw. So parang hirap naman sa pagkashine sa time. Ang sa atin, ang parang 10,000 steps. Ikaw? Yung 10K ko nga, dapat intentional yun eh. Dapat sinischedule ko siya ng naglakad na ako sa lunch, maglalakad ako mamaya. Pag inis ako kasi parang 1 hour yun sa treadmill. Kung may time to spare ako. Yun naman yung ginagawa ko. Is sa treadmill, dinidivide ko. Sa morning, 30-minute walk. Lunch, 15 minutes, and then dinner, 15 minutes. So, hindi ko na lang binibilang yung steps, pero yung hours, tina-target ko. 1 hour a day yung walk. Yan. So, for now, ilan na yung ano? Ako naman, binibilang ko. So, medyo opposite talaga tayong dalawa. Tinatrack mo. Ikaw, hours yung tinatrack mo. Ako, steps. Kasi nga, not all the time, andun ako sa treadmill. So, sa steps na lang kasi palakad-lakad din ako everywhere. So, ngayon, half pa lang ako ng goal. Meaning, babawiin ko mamaya before end of day. Okay. Tsaka kailan tayo next magmamall? Favorite ka rin mag-mall. Hindi dahil mag-shopping, kundi dahil mag-walking around the yun mall. Yun din yung isang reason but nagmamask kami sa SM na after mass.
walking na rin yun. Kasi after mass, sometimes kumakain kami. Or sometimes nag-breakfast sa bahay before mag-mass. So, wala kaming time mag-treadmill, mag-exercise. Yung walking sa mall, yun na yun, kasama yung kids. Whole family walk na siya. Kasi grabe, isang buong day ka lang sa mall, kaya mong yun nga, yung 20k steps na yun. Pero grabe yun, from 10 a.m. nasa mall ka na hanggang ano oras tayo doon? Hanggang mga 8 na naglalakad-lakad na konting, yun, may mga meals na stuff, lunch, merienda, mga ganun. Sino last time nag-mega mall tayo? And mention ko to nung huli nating, mention ko to nung huling nag-record tayo na yun pala yung reason bakit, parang feeling ko, so pag magmamall tayo, like Manila, magmamall, kakain. Hindi ka full bloated. Ang grabe yung lamon. Pero pag umuwi na sa bahay, hindi ako ganun kataba yung feeling or bloated. Kasi when I look back, yun pala, ang daming, like say MOA, ilang steps na pala yung nagawa mo, kaka-window shopping, kaka-ikot sa mall. And yun yung additional parang evidence na yung walking talaga, for me, is one of the best exercise you can do kung kung hindi mo kayang gawin yung mga ibang kahit sa senior parents ko, diba? Hindi ko naman sila para sabihan na, Mom, Dad, mag-lunges or ganyan. Baka mamaya sa kakasabi-sabi ng ganyan ay ma-injury pa. Kasi may mga pains na rin sila sciatica, si Mami yata may scoliosis or parang gano'n. So, walking na lang. Safest So yun na rin ang ginagawa nila. Nag-walk sila around sa subdivision, sa labas, or yun din ang ginagawa nila. Nagmo-mall sila para mag-walk. Yan. Or may mga YouTube channels yata na walking exercises. Yung ginawa natin na isang time, yung walk-walk lang siya. Parang sumasayaw lang. Parang aerobic siya. Pero may karga din, diba? The next day, ang legs ko sobrang sakit din. Nang tinapos ko yung 40 minutes yata yung 30 minutes na walking exercises. Yun din yung isa na nakatulong sa atin, na-introduce sa atin, nila Mika, nila Chawi, si Heather. So, na-introduce kami sa fitness sa YouTube. Mag-follow wala ng isang fitness YouTuber. Gawin mo lang yung mga playlist nila for exercises and syempre listen to your body kasi listen to your body. Baka mabigla ka rin. yung ano nila, yung routine nila sa exercise, yung approach nila, tsaka pwede mong gawin, may mga weight training, may mga weight influencers, may mga pilates, may mga aerobics, may mga ano pa ba yung iba? Ang dami may mga low impact. Sa age natin, usually pinipili natin low impact. May low impact. High intensity. Mga ganyan. Ang dami. May with dumbbells, without dumbbells. Meron din yung mga... Meron din na very quick. Gusto mo, 8 minutes lang. Or kung gusto mo naman full talaga, 40 minutes to an hour. So parang napaka-limitless ngayon ng resources, kung gusto mo talagang mag-workout. Kailangan mo lang ng internet. Lahat naman may internet. Lahat naman ngayon accessible naman na internet, diba? Sa YouTube. May ambulance na dumada. So, siguro next for another topic naman yung exercises. Workout, ganyan. Workout. Ano yung mga nag-work sa atin, share natin. Pero for now, yun lang yung diniscuss. Actually, wala tayong outline. Bigla mo lang naisip na... ganun lang, bro. Kung ano na pumasok sa isip. Walang outline, walang plan. Raw sharing lang, based sa experience, perspective. Para tayong, ganito din naman tayo mag-usap ganito lang. Pag nagko-coffee tayo date, ganyan. Mas nagiging sharing lang tayo. Ito po yung minutes of our meeting. Minutes of our date. Ganyan. So, until our next date. Parang maingay na. Nabibingin na yung isang tenga ko sa ingay. So, I don't know check din natin mamaya kung basta yung audio na to. Hopefully, maging usable pa rin to kahit sobrang ingay. Tsaka, thank you sa Starbucks. Biloksin nila yung dito. Ganda ng lighting natin. Nagkaroon kami ng key light dito. So baka mukhang mauulit ka dito So thank you for watching, guys. Listening to our bubbles and wobbles. Video. What should we call? Ano ba to? Couple talks, mga ganun. Nalagyan ko ng series to May Couple series talks. Usapang kape.
Ganon. Usapang matcha. Usapang matcha. Ay, hindi ko alam. Sige, pag-isipan natin yan. Post Baka natin. may suggestions kayo, comment down below. YouTuber ka na. Ayun. So, sige. We'll see you. Hindi tayo nag-follow through sa next topic natin na dapat sapatos. But kasi same day namin sinunod to kanina yan. And then bigla... Ikaw lang naman nakakalam na sequence nito eh. Kaya nga eh. Pero gusto ko nang i-upload lahat para napupuno na kasi yung Upload mo na. computer hard drive Kaya ko. din raw, di ba? Para wala ka na masyadong i-edit. Ilagay na lang natin. Dire-diretso na. Mas consistent yung upload. Tsaka mas share natin yung perspective natin, yung Kung how we experiences think na rin, Oo. bahala na. Wala nang isip-isip kung anong... Ganun. Yeah, tama. Okay? Parang, yan lang. Tapos na ba? Tapos na. Okay, bye-bye guys. Bye!